Nako, mga sangkay, mayroon pong malaking pasabog ngayon. May inamin na po itong si Ombudsman Rimulya na isang malaking sekreto. Alright guys, what's up? This is me. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Usapang politika po tayo ngayon mga sangkay, no? Itong chismis. Tama bang tawaging chismis to mga sangkay? Kasi si Rimulya may inamin po ngayon. May inamin pong matindi tungkol sa isang malaking sikreto bago po damputin si PRRD. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.61 million subscribers na. Dami na po natin, no? Yan naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tingnan nyo po sa baba ng video na to, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito na nga ang balita. Si Rimulya ay may inamin. Nagkaroon daw po ng isang matinding sekretong meeting. Pero mayroon dito mga sangkay. Tingnan natin. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang minsang pakikipagpulong sa mga tauhan ng ICC para sa proteksyon ng tetestigo noon. Gayunman, hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit ng mga lumantad na dating sundalo. So, kasi ang naglantad nito, itong mga sinasabing dating Marines, no? So, kung ganun, kung kumbaga, kung tumatama yung kanilang mga inilista sa affidavit, ano ba? Kahulugan ba na ito? Itotoo yung kanilang mga pasabog? Nakatutok si Salima Refran. Exclusive. Totoo yun. Ako. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Ayan na. Nagkakabistuhan na po mga kababayan. Pero ano ba ang ibig sabihin ba nito? May masama silang ginawa? Tingnan natin. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Pero bilib din ako dito kay Rimulya. No? Hindi niya tinatanggi. Inamin niya diretso. Totoo yun. Ganun siya kagad eh. Totoo yun. Kasi nga, meron kaming usapan Itong reason mayroon daw usapan. na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to eh. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Okay, so yun ang sikretong meeting daw po mga sangkay. Para daw pala yun sa protection ng mga witness against PRRD. Kasi delikado nga daw po ang buhay. Yun po ay ayon kay Rimulya. So kung totoo yan, ibig sabihin walang masama sa meeting. Pero tingnan natin. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yan. Nagbago na ang lahat. Well, mga sangkay, alam nyo, pagdating dyan, ang stand talaga ni PBBM at that time, nung hindi pa po siya inaaway ni PRRD,
ayaw niyang manghimasok ang ICC. Pero alam niyo bakit nagbago ang lahat? Ito real talk lang mga sangkay. Nagbago ang lahat nung minuramura si PBBM paulit-ulit. Tapos may mga massive events noon, mga sangkay, di ba? Yung Maisog Rally. Doon talaga yun. Hanggang sa napuno si PBBM kung ano nang tinatawag sa kanya. At ito na ang nangyari. Dumampot na mga sangkay. O ano ba? Pinadampot kasi mga pulis din ang nandun nun di ba? Ganon din, nakipag-ugnayan yung Interpol sa Pilipinas. Yun ang tinutukoy ni Remulla na nagbago na ang lahat Pero alam nyo guys, kung hindi po ginawa yun nila PRRD, hindi po hahantong sa ganun yun yun na bibitawan ni PBBM si PRRD sa kamay ng ICC. Kasi dapat nga ang ginawa ni PRRD, sinuportahan niya si PBBM kasi yun po yung protection niya Kasi ang nangyari, hindi Kaya ito natuloy mga sangkay. Pinabayaan siya. Pero hindi raw ibig sabihin na porkit totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC, ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Ganito rin ang sinabi ni Trillanes. Sa panayam ni Jessica Soho, inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulan. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan niya palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating Congressman Ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na Pwede ba oportunidad. magpakita Yes, yung sir. ID ninyo? Ito ang ID ni... Yes, virtual pa. Okay. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes, Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? yes po. Signature po ni Kong Salty nga. Pero para raw umusad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. Mahirap yun kapag individual kasi kapag individual, kapag ka na tanong ka na dyan ang natanong tapos nagsinungaling ka, patay kang bata ka. Tapos iba yung sasabihin ng iba, ng kasamahan niya, naku, magkakabuhol-buhol yan mga sangkay. Kaya delikado kung sinungaling sila, gawa-gawa lang yung script na yun, kwento, tapos mahuli sila, magkakaproblema pa tuloy sila lalo dyan. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinasabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat ganun. Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng petsa para isumite ng mga dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Na Hirap niyan. Hindi ko alam kung kakasa sila dyan kasi kung kasinungalingan yon, mahirap ipagtugma-tugma ang kanilang mga statement, lalo na pag tinanong na silang lahat. unang sinabi ni Remulla noong weekend na gusto niyang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag ng mga dating sundalo. Pero para kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, mahirap imbestigahan ang nasabing mga pahayag kung hindi naman ito kapani-paniwala. Patuloy daw niyang fina-fact check ang claim ng mga dating sundalo. Para sa Nako, yari mga sangkay. Pero kayo, ano sa tingin nyo itong involvement ni Remulla? Sa tingin nyo, masama ang makipag-usap sa ICC? At that time, bago po arestuhin si PRRD?
Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po yun sa YouTube. Wait lang, lalagay na lang natin. Ito. Yan. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.